Noong 0602 hours, isang Russian Mi-8 helicopter ang lumipad mula sa isang forward operating base sa hilagang silangan ng Ukraine. Lulan nito ang isang buong squad ng assault troops patungo sa mga posisyon ng Ukraine. Ang paglipad sa umagang iyon ay naging karaniwan sa simula. Mababa ang lipad sumusunod sa mga kalsada at umiiwas sa radar coverage. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga pilotong Ruso, tatlong Ukrainian FPV drone operator ang naghihintay na sa hamog mula pa 0400. Ang kanilang mga binagong racing drone ay armado ng mga RPG warhead. Sa loob ng eksaktong 23 minuto, susubukan nila ang isang bagay na hindi pa nagagawa ni Numan. Dahil sa tulong mula sa mga Ukrainian partisan spotter, sabay-sabay na nag-vibrate ang mga telepono ng tatlong drone operator, dala ang pinagsama-samang mensahe. Naghiwa-hiwalay ang mga operator upang bantayan ang tatlong pangunahing ruta na posibleng daanan ng helicopter. Isang nagbabantay sa MO3 highway, isa naman sa mga farm road sa Hilaga. Ang ikatlong posisyon ay malapit sa Southern River Valley. Dahil kung palalampasin nila ang pagkakataong ito, makakarating ang mga assault troops sa mga posisyon ng Ukraine. Sa kabutihang palad, nakasalalay ang mga Ukrainian sa isang acoustic network na na-deploy ilang linggo na ang nakalipas. Ang sistema ay gumagamit ng low-ray long-range wireless protocol na nagpapadala ng maliliit na data packet hanggang 10 km. Gamit nito ang mas mababang kuryente kaysa sa isang LED light bulb. Perpekto ito para sa mga sensor na debaterya na kailangang magtago ng linggo-linggo. Ang mga ito ay nakatago sa mga binagong smartphone na may mga external microphone na itinago sa lahat ng bagay mula sa basurahan hanggang sa mga peking bato. Bawat isa ay nakikinig sa kakaibang low-frequency tap ng mga rotor ng helicopter. Kapag may dumaan na helicopter sa itaas, itinatala ng bawat sensor ang eksaktong millisecond na dumating ang tunog. At dahil ang bilis ng tunog ay 343 metro kada segundo, ang pagkakaiba ng oras sa pagitan ng mga sensor ay nagpapakita ng lokasyon ng helicopter sa pamamagitan ng triangulation. Ang kambal na turbo shaft ng Mi-8 ay lumilikha ng isang natatanging acoustic fingerprint sa 20 hanggang 40 Hz. Ito ay tumatagos sa hamog at sa mga puno kung saan bigo ang radar at visual systems. Ang mga sensor na ito na pinapagana ng mga solar charged na baterya at gumagamit ng parehong low-ray network tulad ng mga partisan ay kayang itrack ang landas ng helicopter na may katumpakang 50 metro sa layong 5 kilometro. Ang sistema ay parang Shazam para sa mga sasakyang panghimpapawid ng militar. Nakikinig sa kalangitan at kinikilala ang mga banta sa pamamagitan lamang ng kanilang tunog. Na-detect ng unang sensor ang tunog ng rotor, isang spike sa 35 Hz range. Sa loob ng ilang segundo, kinumpirma ito ng dalawa pang sensor. Ang kanilang mga kalkulasyon sa time difference ay nag-triangulate sa posisyon ng helicopter na may katumpakang 50 metro. Ang Ukrainian operator na nagbabantay sa MO3 highway ay agad na pinalipad ang kanyang spotter drone, habang ang operator sa Hilaga ay tiningnan ng kanyang acoustic sensor feed. Wala pa sa kanyang ruta. Ang operator sa timog malapit sa ilog ay nagsimulang kalkulahin ang mga intercept angle para sa lahat ng tatlong posibleng landas. Alam nilang segundo lang ang mayroon sila para kumilos. Kapag naging malinaw na ang direksyon ng helicopter, tiningnan ng land pilot ang kanyang tablet kung saan ang mga acoustic sensor ay nagpapakita na ng malinaw na larawan. Ang hangin sa umaga ay lumikha ng isang temperature inversion. Ang malamig na hangin ay naipit sa ilalim ng mainit na hangin na nagpapabalik ng sound wave sa lupa na parang isang atmospheric amplifier. Ang tunog ng rotor ng Mi-8 ay aabot ng 5 kilometro sa halip na 2 lang, at tatlong sensor na ang nag-triangulate ng posisyon nito. Sinusundan ng helicopter ang MO3 highway sa bilis na 150 kilometro kada oras sa taas na 14 metro. Gumagamit ito ng visual navigation dahil anumang radio emission ay magti-trigger sa mga missile ng Ukraine. At ang GPS ay puro static na lang dahil sa mga jammer ng magkabilang panig. Ang matematika ng interception ay mahirap ngunit hindi imposible. Mananatiling mababa ang lipad ng Mi-8 para maiwasan ang radar. Susundan ito ang mga kalsada para hindi maligaw at magpapanatili ng bilis para makatipid ng gasolina. Kung mahuhulaan ng mga drone operator ang landas nito at mailalagay ang kanilang mga drone sa unahan nito, at kung aayon ang lahat ng iba pang mga variable at walang magiging mali, maaari silang gumawa ng kasaysayan. Kinuha ng lead operator ang kanyang pangunahing drone habang ang iba ay nagsimulang mag-reposition batay sa acoustic data. Ang operator sa Hilaga ay nag-impake para lumipat sa timog.
Ang nasa timog ay nanatili sa posisyon bilang backup. Alam nilang mayroon silang halos 8 minuto para lutasin ang isang equation na hindi pa nalutas ni Numan. Ang pangunahing Strike 10 drone ng lead operator ay nakapatong sa damuhan. Isa itong halo-halong pyesa ng Chinese racing components at Soviet explosives. Ang PG-7M warhead ay konektado sa flight controller sa pamamagitan ng isang piezoelectric trigger. Ngunit sa loob ng ilang buwang pagkakaimbak, kinain ng kalawang ang koneksyon na gawa sa kamay. Hindi ito mga armas mula sa isang defense contractor. Ito ay mga sandatang gawa lang sa garahe, pinagdugtong ng zip tie at determinasyon, kung saan ang bawat dugtong ay isang posibleng punto ng pagkabigo at bawat koneksyon ng baterya ay isang panalangin. Habang inaayos niya ang drone ng acoustic network ay nagpapakita ng isang papalapit na banta. Contact bearing 285 degrees speed, 150 altitude, 40 ang narinig niya sa kanyang earpiece mula sa acoustic team. Ang kanilang tatlong sensor ay patuloy na kinakalkula ang posisyon ng helicopter batay sa Doppler shift ng ingay ng rotor. Lumiko ang Mi-8 mula sa MO3 papunta sa isang dirt road. Patuloy pa rin sa hilagang kanluran sa bilis na 120 km kada oras. Ngayon ay 7 km na lang ang layo nito mula sa mga posisyon ng Ukraine. Hindi ito ang inaasahang landas. Dapat ay nagpatuloy ang helicopter sa MO3, ngunit may nagpatakot sa piloto para lumihis ng daan. Ang hamog kaninang umaga ay nagiging isang pader na gumugulong mula sa Metro River. Nilalamon nito ang lahat ng nasa ibaba ng 60 metro. Sa loob ng 2 minuto ang helicopter na iyon ay magiging invisible sa lahat ng sensor maliban sa tunog. At ang tunog lamang ay hindi magbibigay ng sapat na presisyon na kailangan para sa isang intercept. Ang pangalawang operator na nagbabantay sa hilagang ruta ay naglilipat na ng kanyang drone sa isang bagong intercept point nang biglang na-disconnecta ang kanyang controller. Naubos ng lamig ang baterya ng kanyang remote. Nagpalit siya ng kanyang backup na battery pack habang ang helicopter ay lumayo pa ng 1 kilometro. Ang backup na drone ay kabaligtaran ng pangunahin. Mas maikli ang buhay ng baterya, mas maikli ang range, ngunit ang pinakamahalaga ay gumagana ito. Ang 3S LiPo battery ay magbibigay ng halos 8 minutong flight time sa malamig na hangin na 60 degrees Celsius na. Ang video transmitter ay 1 watt lang kumpara sa 2 watts ng pangunahin. Ibig sabihin ay magsisimulang pumutol ang signal sa 5 kilometro. Ngunit may moto ang engineering ng Ukraine kung ito'y simple. Pero epektibo, hindi ito simple lang. Inayos niya ang may sirang koneksyon gamit ang super glue na malamang matutunaw sa init ng motor, ngunit baka tumagal ng sapat. Pagkatapos ay lumipat siya sa backup. Habang lumilipas ang mahalagang segundo, ang ikatlong operator ay nasa himpapawid na patungo sa isang inaasahang intercept point. Nang ang kanyang video feed ay naging kulay abong static, nilamon ng hamog ang kanyang drone noong 0618. Lumilipad ng bulag gamit ang mga instrumentong hindi naman umiiral. Gamit lamang ang compass heading at mental math, sinubukan niyang panatilihin ang kurso habang ang hamog ay lumilikha ng isang whiteout condition. Hindi lang visual light ang hinaharangan ng mga patak ng tubig. Pinapakalat din ito ang infrared wavelengths at lumilikha ng mga acoustic shadow. Sa loob ng 90 segundo na parang oras ang haba, ang kanyang drone ay lumipad sa makapal na ulap habang nakatitig siya sa mga screen na walang ipinapakita kundi electronic snow. Acoustic has him bearing 290, turning more westerly, sabi ng boses sa kanyang earpiece na tumutulong sa kanya na ayusin ang kanyang blind flight path. Pero hindi nagsisinungaling ang physics. Kapag alam mo ang mga limitasyon, hindi maaaring umakyat ang helicopter sa itaas ng hamog nang hindi pumapasok sa radar coverage. Hindi ito maaaring lumihis sa kalsada nang hindi nanganganib na bumangga sa mga linya ng kuryente na wala sa anumang mapa ng Russia. Ang acoustic team ay nagbibigay na ngayon ng mga constant update. Target speed steady, maintaining 40 meters following the secondary road. Nasa kanila na siya kung saan nila gusto. Pinalipad ng lead operator ang kanyang backup drone sa gitna ng hamog lumilipad batay sa purong kalkulasyon patungo sa kung saan iginigiit ng geometry na dapat lumitaw ang helicopter. Ang kanyang baterya ay nasa 75% at mas mabilis bumaba kaysa sa inaasahan. Ang malamig na hangin ay nagpapataas ng internal resistance sa mga LiPo battery. Sa likod niya na-detect ng Russian Borisovlies 2 ang paglipad ng drone. Ang mga operator nito ay aktibong nag-scan sa spectrum, sinusubukang ihiwalay ang control frequency. Ngunit ang Express LRS system, isang open source na drone control system, ay lumilipat-lipat sa mga frequency hanggang 500 beses kada segundo na ginagawa itong halos imposibleng i-jam.
Dahil sa oras na mahanap mo ang signal nito, nakalipat na ito sa ibang channel. Biglang lumabas ang MI8 mula sa hamog eksakto kung saan nila hinulaan noong 0621 hours. Sinusundan pa rin ito ang dirt road na parang tren sa hindi nakikitang riles. Kinumpirma ng spotter drone ang visual contact, ngunit ang selebrasyon ay naging kalkulasyon. Nang tingnan ng lead operator ang kanyang baterya, 60% na lang ang natitira, na may 3 kilometro pa siyang kailangang lakbayin. Ang maximum speed ng kanyang drone ay 100 kilometro kada oras. Ang helicopter ay nasa 150. Imposible ang habulan, ngunit ang interception at paghula kung saan ito pupunta at pag-una doon ay matematika lang. Mahirap na math na walang puwang para sa pagkakamali, ngunit math pa rin. Nakarating ang drone ng lead operator sa ambush point noong 0623. Ang baterya ay kumikislap sa 40% na may galit na pulang numero na bumibilang pababa na parang doomsday clock. Inilagay niya ito 5 metro sa itaas ng isang bukid sa tabi ng kalsada. Ang mga rotor ay bahagyang umiikot para makatipid ng kuryente. Bawat porsyento ngayon ay kumakatawan sa 7 segundo ng flight time sa malamig na hangin. Sa pamamagitan ng analog video na ipinadala sa 5.8 GHz na pinili kaysa sa digital, dahil ang 20 millisecond latency nito ay mas mabilis kaysa sa 100 millisecond delay ng digital. Dito ang mga millisecond ay nangangahulugan ng pagtama o pagmintis. Ang mundo ay parang nanonood ng labanan sa pamamagitan ng isang kaleidoscope na puno ng static. Ang dalawa pang operator ay nasa posisyon na ngayon bilang backup. Ang kanilang mga drone ay nakahover sa iba't ibang punto sa kahabaan ng kalsada kung sakaling mabigo ang unang pagtatangka. Narinig ng mga Ruso malapit sa front line ang kakaibang ugong ng mga drone at iniradyo na nasa himpapawid ang mga ito. Samantala, ang crew ng Borisovsk ay patuloy pa ring hinahanap ang control signal ng drone. Ang kanilang spectrum analyzer ay nagpapakita ng mga ghost signal sa maraming banda. Gayunpaman, alam ng mga Ruso na may nangyayari, ngunit hindi nila mahanap ang frequency hopping spread spectrum transmission na lumulundag sa 50 channels kada segundo. Natutunan ng mga Ruso na i-jam ang mga standard na drone control na nananatili sa isang frequency na parang pag-block sa isang istasyon ng radyo. Ngunit lumipat ang mga Ukrainian sa Express LRS na parang isang usapan na palipat-lipat sa 50 iba't ibang linya ng telepono kada segundo. Sa oras na mahanap ng mga Ruso kung aling linya ka at subukang putulin ito, nakalipat ka na sa iba. Para sa sinumang sumusubok makinig, ito ay parang random na static lang. Nakikita ng mga electronic warfare operator na mayroong isang bagay doon, parang nakakarinig ng mga bulong sa isang mataong silid, ngunit hindi nila ito maihiwalay ng sapat para i-jam. Unang narinig ng mga Ukrainian ang tunog sa pamamagitan ng acoustic network. Ang kakaibang sabay-sabay na tunog ng 5 talim ng rotor ng MI8 na humahampas sa hangin sa eksaktong 192 RPM. Ito ay papalakas ng papalakas, ngunit hindi nagbibigay ng tiyak na distansya dahil sa hamog. 30 seconds out, ulat ng acoustic team. Ang kanilang triangulation ay tumpak na ngayon sa loob ng 50 metro. Ang helicopter ay tumatakbo ng walang ilaw, walang radyo. Talagang bulag at bingi sa mga electronic threat na ginawa rin itong bulag sa drone na nag-aabang sa daraanan nito. Pagkatapos ay sumilip ang araw sa isang saglit na tumama sa canopy glass ng helicopter. Isang kislap na nagbigay ng posisyon, altitude, bilis lahat. Ang MI8 ay 300 metro ang layo, 40 metro ang taas, 10 segundo mula sa direktang pagdaan sa itaas. Ang piloto nito ay nakatuon sa kalsada sa unahan, sa halip na tingnan ang nag-iisang direksyon na hindi itinuro sa kanila ng doktrinang Soviet na katakutan ng ibaba. Noong 0624 dumaan ang MI8 sa itaas at itinulak ng operator ang kanyang throttle pasulong. Lahat ng 4 na motor ay humihila ng maximum amperage habang ang drone ay paakyat ng patayo papunta sa rotor wash ng helicopter. Ang turbulence ay tumama na parang isang suntok na hindi nakikita na nagpaikot sa drone sa 3 axis, habang ang operator ay lumalaban upang mapanatili ang oryentasyon sa pamamagitan ng isang video feed na mas static na kaysa sa imahe. Ang closure rate ay napakabagal, 50 kilometro kada oras. Ang helicopter ay papalayo kahit na ang drone ay umaakyat. Ngunit ginawa na ito ng operator ng 10,000 beses sa mga simulator na nakikipagkarera sa mga abandonadong gusali, kung saan ang isang pagkakamali ay nangangahulugang mag-uulit. Dito, ang isang pagkakamali ay nangangahulugang hindi magagawa ang kasaysayan. Pinapanood ng pangalawang operator sa pamamagitan ng kamera ng kanyang drone, handang subukan ang kanyang sariling intercept kung mabigo ang una, habang ang pangatlo ay nagpapanatili ng overwatch upang idokumento
kung ano man ang susunod na mangyayari. Mula sa drone feed, hindi malinaw kung nakita ba ng mga Ruso ang paparating na drone, ngunit napakalinaw kung ano ang sumunod na nangyari. Impact noong 0625. Agad na sumabog ang ship charge. Isang copper jet ang tumagos sa lahat dahil ang steady rhythm of PG-7M the data warhead flow ay confirms naglalaman the ng physics na stability hindi of the nagbago connection, mula noong ito'y maintaining naimbento, optimal ngunit performance nananatiling across the mapanira. network. Sa pagsabog gumagana ang Monroe effect, kung saan ang isang cone-shaped na explosive cavity na may linyang tanso ay nagiging isang focus jet ng tunaw na metal. Ito ay bumibiyahe ng mas mabilis pa sa orbital velocity, 8,000 metro confirmed kada at segundo ng 2,000 liquefied meters, copper na holding kayang tumagos sa 300 mm na rolled steel armor, habang ang aluminum skin ng Mi-8 ay may kapal lamang na 2 mm. Sa loob ng ilang segundo, ang buong helicopter ay nilamon ng apoy Right there, habang hold the bumagsak focus. ito sa isang bukid sa Locked ibaba. Ang spotting drone na nagpapanatili And easy ng stop. ligtas na distansya ay lumapit at nirecord ang video na nakikita ninyo dito na kumukumpirma sa tama. Ang Russian EW vehicle na sinusubukan pa ring i-jam ang mga frequency na wala naman doon ay malalaman lamang ang pagkawala ng mag-activate ang This is emergency Central beacon. Command. Sa We oras have na iyon, synchronized nakaalis na ang updates mga drone ng across all Ukraine. channels. Ang kanilang mga Reviewing operator ay incoming nag-iimpakina data para now. umalis bago dumating ang artillery. Isang 500 na drone na gawa sa mga hobby parts, ginabayan ng isang partisan network na nilinlang ang milyon-milyong dolyar na electronic warfare system. Nagawa nito ang itinuturing ng mga military planner na imposible. Hindi ito swerte o Alignment aksidente, confirmed. kundi ang resulta We are ng green garage for engineering, approach. mathematical prediction at tapang na nag-ugnay-ugnay. Isang kadena This na advanced nagtapos sa acoustic unang array, kumpirmadong sagupaan ng supported by a FPV precise laban drone sa helicopter formation, sa allows kasaysayan ng researchers militar. to monitor